Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 222 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Narinig mo na ba yung Pretribulation Rapture? At ang topic natin ngayon ay Pretribulation Rapture. Sabi po dito yung concept is teaches that the world will turn from bad to worse, leading to the rise of the Antichrist. Before the climax of human suffering called the Great Tribulation, Christ will return secretly to take up his church. Christ will save his people from a period of intense suffering and judgment on earth. Believers are raptured to heaven to be with Christ, spared from the wrath to come. At ang Bible verse natin yung matagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Sa Tagalog po, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayo nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga hula, upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. At ang teachings natin ngayon ay number 1. Pretribulationism teaches that the world is getting worse and worse, whereas the Bible teaches the opposite. Ito po, diba yung pretribulationism, tinuturuan po tayo na yung mundo nga na talagang pasama na ng pasama, pero opposite yun sa tinuturo ng Biblia, diba? Wala namang ganun natin po yung Biblia na yung mundo pasama ng pasama, although alam naman, aware naman tayo lahat ng mga nangyari ngayon talagang pasama na ng pasama, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong Diyos na kasama, kasi wala na tayong Diyos na nagagabay porket pagulo ng pagulo. Darating din yung araw na pagdating ng ating Panginoon, talagang ayos niya, i-restore niya, ibabalik niya sa dati kung paano niya yung ginawa. Talagang huwag tayo mawala ng pag-asa na talagang aayos pa rin at aayon pa rin yun sa plano ng ating Panginoon. And number 2 po, Tribulationism teaches that the nations will turn to the Antichrist, whereas the Bible teaches that the nations will turn to Christ. Diba? Kahit ituro sa atin na talagang pabers, ito pa rin, dito pa rin tayo nababagsak na sa turo ng Biblia, na talagang yung nations ay babalik din sa ating Panginoon. Talagang lahat sasambahin siya, tayo na mismo yung kusang aayos, diba? Aayos sa sarili natin para maging dapat tayo sa ating Panginoon. Parang pag naano pa natin kung anong turo talaga ng Biblia, talagang tayo na lang may hiya at aayos sa sarili natin upang maging dapat tayo sa ating Panginoon. And number 3 po, Pretribulationism teaches that the rapture is the blessed hope, whereas the Bible teaches that the Christ return is the blessed hope. Ito po, yung Biblia talagang tinuturo sa atin na yung pagbabalik ng ating Panginoon is a blessed hope. Talagang mabless at may tawag nito, at may hope tayo na talagang magiging better pa ang lahat. Hindi huli ang lahat para sa pagbabago. Diba? Lagi naman sinasabi natin Panginoon na tawag dito, wala namang imposible para sa Kanya. And application naman po, paano natin ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, believe in the power of the gospel to transform lives, family, communities, and nation. Ito po, maniwala po tayo sa kakayahan o
o sa kapangyarihan ng gospel. Di ba sobrang makapangyarihan yun eh. Kaya nga di ba ang turo sa atin ng Panginoon, bili niya para sa atin nung siya umakyat sa langit, share the gospel to all the nation. Talagang ipamahagi natin sa kanila yung turo, yung salita na ating Panginoon, dahil makapangyarihan yung gospel na yun. Dahil di ba lagi nga sinasabi na hindi mo alam kung ano yung epekto yun sa ibang tao, na pagka-share mo ng gospel niyan, yun pala kailangan nilang marinig yun. Di ba? Kaya talagang transform yun sa better pamumuhay natin, family, communities, and nations. May impact talaga siya. And number 2 po, believe the prophetic nature of the Great Commission to that all nation will obey Christ. Ito po, darating at darating talaga ito na all the nation, lahat, walang matitira na talagang luluhod, sasamba sa ating Panginoon, na talagang susunod, diba? Wala nang krimen, wala nang mga pagsisinungaling, wala na tayong mababalitaan sa TV na may nangyaring ganito ganyan, diba? Dahil darating ang araw na talagang lahat ng tao susunod na sa ating Panginoon. And number 3 po, believe that the return of Christ is our blessed. It is the completion of redemption. Ito po, talagang pag bumalik sa atin ang Panginoon, talagang yun yung pinaka-blessed na araw sa buhay natin na, and ayun din po yung completion ng redemption natin. Diba na talagang yung salvation, diba, nandun na lahat, kumpleto yun. Kaya lagi tayong manalangin sa pagbabalik natin Panginoon at paghandaan natin ito. At syempre, excited tayo, diba, sa pagbabalik natin Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag po tayong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.